Yung ritual kasi ng kasal, napakasimple lang. Siguro mga ilang minuto lang. Wala pa ngang isang minuto siguro pwede nang matapos yung kasal. Kasi kailangan lang naman dyan, tanungin yung babae doon sa mga kondisyonis ng kasal, ano yung mga dapat na maintindihan niya sa kasal at yung mga kondisyon na kailangang makumpleto natin bago yung pagtatanong doon sa sa lalaki. Pag okay na yon, tatanungin natin yung lalaki. Pagkatapos ng tanungin yung lalaki, ay pag sinabi niyang tinatanggap ko, yun na yung kasal, no? Walang mga maraming seremonyas o mga ano pa mang mga kinakailangan gawin. Ganun kasimple sa Islam. Sabi nga ni Ustad kanina, kung gaano pinadali ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ang pag-aasawa ay dapat ganun yung gawin natin. Huwag nating pahirapan. Yung iba dyan, napakaraming mga kondisyones. Kailangan makatapos muna ng pag-aaral. Pagdating ng pag-aaral, makapagtrabaho muna. Pag makapagtrabaho, kailangan muna makaipon ng sa bahay. Pag nagkaroon ng bahay, kailangan magkakotse. Hanggang sa tumanda na lang. Hindi na nakapag-asawa at pinapahirapan. Minsan, sabi nga ni Ustad kanina, mas madali pang gumawa ng haram. Di ba? Kaysa sa makagawa ng halal. Hindi yun yung sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung titingnan natin ang kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapanahunan sa lugar niya, hindi uso yung babaeng walang asawa. Di ba? Hindi uso yung babae na pinapabayaan na wala siyang kapartner. Wala siyang wali, wala siyang guardian. Kasi yun ang pinakamahalaga sa isang matinong society. Walang matinong society kung ang mga tao lahat walang asawa. Saan ka nakakita ng isang mabuti at huwarang society na ang mga kababaihan kanya-kanya at ang kalalakihan kanya-kanya na wala silang pakialam sa bawat isa? Tingnan ninyo, ang pinakaunang naging, kumbaga, ito yung pinakapagsubok sa Banu Israel, yung fitna ng kababaihan. Doon sila bumagsak, yung fitna ng kababaihan, kasi ito yung pinakamatinding fitna para pagdating sa kalalakihan, mga kapatid. Kaya naman, kung may magagawa tayo, kagaya nitong pagpapakasal ng ating dalawang magigiting, inshallah, na mga ustad at ustada, inshallah, ay gawin natin sa lalong madaling panahon. Huwag nating patagalin. Di ba? May balak pa nga itong patagalin sila. Sabi namin, huwag nyo nang patagalin kasi isa yan sa mga hindi pinapatagal sa Islam. Kapag kayo ay mayroong usapan na at wala namang hadlang na sa inyong pagsasama, bakit pa natin patatagalin? Hindi po ba? Sumabilisan lang. Ito yung mga kondisyon sa kasal. Para sa mga nagbabalak magpakasal dyan, mga sisters na dalaga pa, at mga brothers na binata pa. Maraming mga binata dito. Mashallah. Oh, nakangiti sila, mga brothers.